Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, ipagdadasal natin ang lahat ng mga may sakit na siyang tampok na gawain nating mga Kristiyano. Tampok na gawain natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus kung saan napakalapit sa Kanya ang mga taong katulad ng mga may sakit. Ganon din ating ipagdasal ang lahat ng mga nawawalan ng pag-asa dahil sa mga problemang kanilang pinagdadaanan. Ipagdasal natin at hilingin sa Diyos na maging matatag yung kanilang puso at isip para patuloy na kumapit sa Diyos at umasa sa Diyos sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan. Atin din pong ipinagdadasal yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating radio station. Ganon din po yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang inyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkukup, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos,
at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tuwing ipinapanalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala tulad ng nangyari sa inyo nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epapras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo, ang aking katulad, nagtitiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipapahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na umalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos
sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Masarap ang pakiramdam na naa-appreciate ng ibang tao ang ginagawa natin. Ang sarap manatili sa ginagawang alam mong pinahahalagahan ka ng mga taong iyong pinagtatrabahuhan o pinaglilingkuran. Ganito tayo bilang tao. Kailangan natin ng appreciation and affirmation doon sa ginagawa natin. May mga bagay na ito ang nagfu-fuel sa atin, yung validation ng iba, para tayo'y magpatuloy sa ating ginagawa. But contrary to that, aayaw din natin at masakit sa atin kapag ka naman tayo ay nare-reject ng iba. Walang sino man na nasa kanyang tamang pag-iisip na hindi masasaktan kapag ka nare-reject at hindi na-appreciate yung magagandang ginagawa natin. Yan ay natural human reaction. Pag tayo ay na-appreciate, kapag ka tayo ay napapahalagahan, mas nai-inspire tayo doon sa ating ginagawa. Pero kapag tayo nare-reject, gusto nating lumayo kasi tayo ay nasasaktan. Meron akong isang nabasa sa Facebook post na nagsasabi ng ganito, manatili ka sa mga taong nagpapahalaga sa iyo. Doon ka lumagi, doon ka tumigil. At lumayo ka sa mga taong hindi naman na-appreciate ang iyong ginagawa. Oo nga naman. Ang laking tukso sa atin na maging bahagi ng paniniwala ang ganyang bagay. Sapagkat any appreciation, any acceptance and recognition of our good deeds ay nakakadagdag sa pagpapalago ng ating ego. Ang sarap ng pakiramdam na matapos gumawa natin ng mabuti, binibigyang pahalaga ito. Pero yan ba lamang ang paninindigan natin bilang Kristiyano? Pag tiningnan natin ang reaksyon ng ating Panginoong Hesus sa appreciation ng mga tao sa kanyang ginawang mabuti, sa pagpapagaling, sa pagpapalayas ng demonyo, kulang ang ating pagiging Kristiyano kapag ang kanyang pamantayan ang ating titingnan. Sa ating mabuting balita ay narinig natin ang magagandang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demonyo. At sa huli, anong sabi ng mga sumusunod sa Kanya? Panginoon, lumagi ka na dito, huwag ka nang umalis. Tanda at hudyat ng appreciation ng mga tao sa Kanyang ginagawa. Pero anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Definitely, na-recognize niya at na-appreciate yung ginawa yun ng mga tao. Definitely, pinahalagahan yun ng ating Panginoong Hesus. No doubt about that. Pero hindi siya nanatili sa kanila. Bakit? Sapagkat alam niya na merong misyon pa ang Diyos bukod sa kanyang pinaglingkuran. Ibig sabihin, ang basis ng tao o ang basis ng ating Panginoong Hesus sa paglilingkod at paggawa ng mabuti sa kapwa ay hindi ang appreciation o recognition ng mga taong
ginagawa niya ng mabuti, kundi ang kalooban ng Diyos. Now, bilang Kristiyano, itong ganitong paninindigan, dapat paninindigan din natin. Huwag tayong manatili lamang na naglilingkod at nagmamahal doon sa mga taong ibinabalik sa atin ang ginagawa nating mabuti. Kulang yung ating paninindigan kapag ganito lang yung ating pagmimisyon. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang minamahal at pinaglilingkuran ang mga taong mabubuti at mababait at nagbabalik at nire-recognize yung ginagawa natin. Ang tunay na Kristiyano, minamahal ang parehong mabuti, ang parehong inuutang na loob yung ginagawa nating mabuti at yung hindi. Sapagkat ang mas mahalaga sa Kanya ay kung ano ang gusto at kalooban ng Diyos. Alam niyo kung minsan, dahil sa mga papuri at appreciation ng mga tao, lumalaki ang ating ego. At once na lumaki ang ating ego, magsusunod-sunod na yan. Mararamdaman nating we are very important. Mararamdaman nating kailangan nila tayo at kapag wala tayo ay hindi sila mabubuhay, na para bagang nakadepende sa atin ang kanilang buhay, pero ang totoo hindi. It's our ego, or it is our bloated ego na nagsasabi ng ganyan. Sapagkat ang totoo, nandyan tayo o wala. Sila'y mananatiling mabubuhay. Sila'y mananatiling nakakasurvive. Dahil tatandaan natin na katulad nila o katulad natin, hindi sila papabayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos, who is a providential God, ay nagpo-provide sa mabuti at masama. Ganyan din tayo bilang mga Kristiyano. Sana, maging pamantayan ng buhay natin na mahalin at paglingkuran, hindi lamang ang mga taong minamahal tayo at ibinabalik yung mabuting gawa natin. Sana mahalin din natin yung mga tao o higit nating mahalin at paglingkuran ang mga taong mahirap mahalin. Nire-reject tayo, inaayawan tayo, hindi dahil sa kanila, kundi dahil yan ang tugon natin sa utos ng ating Panginoong Hesus, dahil yan ang daan patungo sa kabanalan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak nito para may inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot
ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at dalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibak ang di inalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umanap ng kapalit ng kaginhawa, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob ay siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob naming madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nag-aalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ika-10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical consultation sa OB-GYN, Pedia, Ophthalmology, ENT at Dental para sa libreng bunot. Meron din pong surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol or tumor, luslos or hernia, bingot or cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-hospital in collaboration with UST Medical Alumni Association and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain na ating ilalaan sa mga doktor at pasyente ng ating gawaing ito. Maraming salamat po. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Kaugnay po ng gagawing dental mission or dental, medical, and surgical mission, kami po ay nag-aanyaya sa inyo upang maging kabahagi ng gawaing ito. Magpapakain po kami sa mga volunteers at ganoon din po sa ating mga patients para hindi na po sila lumabas. Para po sa mga interesadong magbigay ng kaunting tulong, pwede po kayong
pumunta sa pamisahan for your financial donation. Marami pong salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahing, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong turaran niya ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain ka na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.